seventh commandment? Hindi pa lahat. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. About the seventh commandment. Sa Exodus chapter 20, verse 14. Yan. Ito po ay NIV version. Basahin po natin ng sabay-sabay. You shall not commit adultery. Kanina, sabi po, paano kapag youth daw yung nag-commit ng adultery? Hindi na daw po yung adultery. Ano mo tawag? Utery. Oh, galing yun. Sabi ni Marley yun, wala siya eh. Ayan, seventh commandment, you shall not commit adultery. Alam niyo po, may iba-ibang version. And sa CEV, ang sabi doon, be faithful in marriage. Sa God's Word, never commit adultery. Kasi sa original talaga na language ng Bible, ang ibig, meron silang command, al tsaka law. Yung law, ibig sabihin nun, never. Kaya nung tinranslate sa English, sa God's Word's translation, never commit. Ibig sabihin, hindi mo talaga pwedeng gawin. At wag na wag mong gagawin. Amen? Ayan. Pero alam niyo po yung nakakalungkot, kasi may nabasa po ako sa Google, meron pong tinatawag na nag-exist na The Wicked Bible, pero wala na po yun ngayon. Alam niyo po kung bakit tinawag na The Wicked Bible? Kasi yung sa seventh commandment, di ba, you shall not commit adultery, tinanggal nila yung not. Ayan, ano po yun? Year 1623, si Baker at si Lucas. Hindi ko po sila kilala, pero yun po yung ginawa nila. Nag-publish sila ng sarili nilang version ng Bible na wala yung word na not sa you shall not commit adultery. Grabe po, no? Pero wala na yun. Ang tawag doon, in-erase na. Hindi na hinayang publish pa. Kaya ang tawag The Wicked Bible. Kaya mag-ingat po kayo, baka kayo makita kayong ganong version ng Bible. Mali po yun. Ito po yung seventh commandment. Ayan. So, ready po ba kayo? Ready na po ba kayo for this seventh commandment? Alam niyo po, natutuwa ako kasi ngayon, parang ngayon lang naging series yan sa church. From old church pa hanggang ngayon dito. Ngayon lang siya talaga yung nahimay-himay. Yan, from first commandment hanggang 10th commandment, sana subaybayan nyo. Kung ngayon na kayo naka-attend, subaybayan pa natin hanggang sa pinakahuli. Kasi ako po personally, natutuwa ako dahil yan palang mga commandments na yan, hindi, di ba, syempre pag alam natin, memorize natin, pero hindi talaga natin pa nalalaman kung ano yung naiintindihan ng lubos, kung ano yung nakapaloob dito. And ako mismo namamangha sa Lord at sa lahat ng nire-reveal niya at sumasakit din po yung ulo ko habang inaaral. Kasi ang dami palang sakop. Ang dami pala nitong nasasaklaw na importante at napakahalagang malaman natin lahat. Amen? Kaya kung ako po sa inyo, sabi mo sa katabi mo, huwag ka na ma-absent next Sunday. Tuloy-tuloy mo na. Natawa si Kuya. Kasi sayang po Dahil the more na ine-explore natin yung 10 Commandments, mas naiintindihan natin to. At pag mas naunawaan natin, syempre, mas malalaman natin kung paano tayo mabuhay nang naayos sa salita ng Diyos at nakakalugod pa sa Kanya. Amen? Ayan. So, bago po natin ituloy-tuloy yan, ang objective po para dito sa ating pag-uusapan about the 7th commandment is yun nga, para mas maintindihan pa natin ano ba ibig sabihin nitong commandment na to. Ano ba yung mga implikasyon o ano ba yung nasasaklaw, nasasakop, ano ba yung mga ipinagbabawal ng Panginoon dito sa command na yan at bakit niya ipinagbabawal at ano yung magiging dulot niyan sa atin. Ready na po ba? Sige po, pray tayo para tuloy-tuloy na tayo. Yes, hallelujah, Father God. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Ama. Tunay po na napakabuti niyo sa amin, Lord God. Thank you for giving us another time, another opportunity, Lord, makapunta dito, Panginoon, at Lord, makarating sa gawain ito para mas makilala ka namin sa pamamagitan ng inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. And tonight, Lord God, hayaan mo lang na patuloy na maging bukas ang aming puso, ang aming kaisipan para sa mga katuruan mo. At Lord, hayaan mo na ang banal
banal mong Espiritu ang siyang tunay na umipo sa puso ng bawat isa sa amin upang kami ay tulungan para intindihin, unawain at tanggapin ang bawat salita mo upang sa gayon maisa pamuhay po namin ito, Panginoon. And Lord God, katulad nga po ng dinideclare namin kanina sa pag-awit pa lang, truly you are so great, Lord God. And tonight, as we hear your words, your message, O Lord, we claim your greatness sa buhay namin. Dahil naniniwala po, Panginoon, na hindi masasayang ang pagkakataong ito na nandito kaming lahat dahil malalaman namin ang salita mo at mababaon namin ito sa aming pag-uwi hanggang sa mga susunod na araw sa aming buhay. Maisa sa pamuhay ang mga salita mong ito, Panginoon. Salamat po. Have your way in our midst, O God. Let your name be glorified as you use me mightily. Let your voice be heard alone, O God, and just use me as your instrument, O God, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit. Lukuban niyo po ang bawat isa sa amin tonight at alnangkin na po namin yung katagumpayan ng gawain pong ito ngayong gabi. Salamat po sa ilamang papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sige po, let's begin. Sa first point natin, yung literal meaning nitong commandment. Ano nga ba yung ibig sabihin ng adultery? Adultery. Sige po, tanong mo sa katabi mo kung meron siyang idea about adultery. Anong ibig sabihin niya? Pag ako po yung nag-preach dito, lagi ko pong pinapatanong para iwas tulog sa bawat isa. Sige po, para hindi na ako kayo nagsasalita, ang daya niyo po eh. Kayo din, sige, may idea po, idea. Ha? Ano daw po yung adultery? Pang matanda. Yan. Sabi ko na doon. Ang adultery, yun yung matatandang tumataya sa lottery. Adultery. Pwede. Kasi po adultery. Adultery ba? Hindi, ayan. Sa dictionary po, ang ibig sabihin nito is yung unfaithfulness ng married person dun sa kanyang partner and he or she is committing sexual intercourse sa ibang tao. Pwedeng sa may asawa din or sa ibang tao. Pero siya, married siya. Okay? Naiintindihan niyo po. And sabi pa, ito yung unfaithfulness sa marriage bed. Sa dictionary po yan And kung titignan natin sa Bible, yung ibig sabihin po niyan sa Deuteronomy 22:22. Ayan. If a man is found sleeping with another man's wife, both the man who slept with her and the woman must die. You must purge the evil from Israel. So, ang ibig sabihin sa Bible ng adultery is lying with a woman married to another person, a man. So, kung halimbawa ako ay may asawa, tapos ako ay nagkaroon ng sexual relationship with other person, that's adultery. Naintindihan po? Ayan. So, mas may unawaan pa natin yan mamaya. So, bago po tayo magpatuloy-tuloy sa literal meaning, may mga pictures po yung papakita. Ayan. Sige, sunod-sunod lang. Nakikita niyo po? Ano yung picture niyo? Cake siya. Cake daw, maliit daw na cake. Nakita niyo po yung parang toppings ng cake. Ano po eh, salt and yan. Kasi nanood ko ako ng Fireproof namin, about marriage na movie. And dun namin na-discover yung salt and pepper. Yan. Ano pong, kapag nakita niyo yan, ano po naiisip niyo? Ngayon po, ano naisip mo? Pagkain. Nagugutom. Ha? Hindi po, ano po naisip niyo pag nakita niyo yan? Anong meron? Sige, sumunod pa. Ayan. Wedding. Ayan. Sino po may mag-asawa dito may wedding? Wala? Yung iba sinanlano po yung wedding ring. May ganun po eh. Sayang daw kasi. Ayan, lumiit na. Dapat kailangan na po ng bago, sabihin niyo po kay Kuya. Ate, sinabi niya nga po lumiit na. Para hindi halatang tumaba, di ba? Si ate binumo ko. Next po. Yan. Ano po yan? Ano po yan?
Church, pwedeng church. Ano po yan eh? Nakalimutan ko yung lugar. Ano siya? Butterfly Garden. So, magandang wedding, wedding, ang tawag doon? Reception o kaya venue. Sige, mga susunod pa. Diba? Sino po gusto ganyang venue ng wedding? Sa may reception. Sino daw? Nagtataas? Meron pa? Ayan, simbahan siguro yan. Sige po, di ba yung mga pictures na yon, ano yung naisip niyo po? Wedding, di ba? Kasalan. Ayan. Kanina po lang yun, may banatang nangyari dito. Gusto niyo po ng banat? Banat! Pick up lines. Kailangan ko ng volunteer. Volunteer, lalaki po, lalaki. Ha? Hindi. Ako yung may tatanong, si Mark na lang, kasi siya naman yung nag-preach kanina. Para safe. Dali, para safe. May tatanong lang ako. Ito yung mga kabataan kasi, mahilig sa ganyan mga banat. Sige na. Ayun. Para audience participation. Yan, minsan po, meron daw nag-usap, isang lalaki, isang babae. Yan, tinanong siya, saan mo gusto magpakasal? Para lang. Sa simbahan. Tanungin mo din ako. Tanungin mo din ako. Sa tabi mo. De joke. Ano ba? Tumawa kayo. Sige na again, sa slow. Hindi, huwag na. Ayaw ulitin. Ano po? Ayan, bakit ko tinutukoy? Bakit ko pinakita yung mga pictures na yun na tumutukoy sa kasal, wedding, yung banat about kasal? Kasi malaki po yung kaugnayan nito dito sa commandment na yung 7th commandment na thou shalt not commit adultery. And so para mas maintindihan natin, tatlong bagay po dito sa first point natin, literal meaning, yung marriage, divorce, and remarrying. So let's come first with marriage. Sa Genesis chapter 2, verses 20b to 24. Sabi po dyan, but for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. May kasunod pa. Yeah. The man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Ayan. So, yung first ever marriage na naganap or kasal na naganap, it is God who instituted it. Amen, yung marriage. Ang Diyos yung nagpasimula, siya yung nagpasimula ng marriage with Adam and Eve, man and woman. Kaya kanina nga sabi ni Pastor Ryan, ang kasal po is intended for only a man and a woman. Kaya kapag naging woman and woman, hindi po allowed, hindi po biblical yon. Yung mga same-sex marriage or man to man, hindi po yun kagustuhan ng Lord. Amen? Sino lang po yung pwedeng ikasal? Isang lalaki at isang babae. And dito sa about marriage, it is the Lord who instituted it. Amen? Ang Lord yung nagpasimula, siya yung nagkasal sa unang mag-asawa, si Adam and si Eve. Amen? Yan. God instituted marriage and He intended itong marriage na to become a permanent relationship. Kung babasahin natin yung Matthew 9:3-9, sinabi doon, dahil nga sila ay pinag-isa, ang tawag din po dito, one flesh relationship, pinag-isa, dalawa sila na pinag-isa ng Panginoon. So, it is intended for a permanent relationship. Pag sinabing permanent, ano po? Panghabang buhay na. Hindi yung
Katulad ni Britney Spears, di ba? Nagpakasal ngayon, kinabukasan nagpa-hiwalay na ulit. So, ang marriage po, it is intended for permanent relationship. At tandaan natin, ang Diyos po yung nag-institute ng marriage. Kaya sa mga nag-asawa na, mag-aasawa na nandito, at yung mga may planong mag-asawa, hindi dapat mawala ang Diyos dyan. Amen? Kasi sa una pa lang, siya na nga yung nagpasimula nito. So, dapat laging kasama yung Diyos sa mga decisions na ganyan. Amen? And sa marriage po, may dalawang bagay. Marriage covenant, it contains first, sexual faithfulness. Ayan. Sa Hebrews 13:4, sabi po dyan, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Sa marriage covenant, unang-una, nakalakip niya is yung sexual faithfulness with your wife, with your partner, with your husband. Amen? Sinabing faithfulness, kayong dalawa yung pinag-isa, di ba? Kayong dalawa yung ikinasal. So, dapat faithful ka doon sa partner mo. Amen? Kapag ikaw, yung sinasabi nga, yung meaning ng adultery, nag-commit ka ng sexual relationship with another person other than your partner, doon pumapasok yung sinasabi ng Lord dito na adultery. Yan. And then, sa marriage covenant pa, it also contains a covenant of lifetime commitment. Sabihin nyo nga po, lifetime commitment. Pag sinabing lifetime habang buhay, yun po, hanggat nabubuhay ka, andun yung commitment mo. Kaya nga sinasabi, yung favorite talaga namin, author ng libro, The Love Struck, yan, si Pastor Ronald, lagi niyang sinasabi, yung decision na yan, yung pagpasok sa pakikipag-asawa or kasal, it is a lifetime commitment. Kaya hindi dapat ka sumusuong dyan ng, dahil lang gusto mo ngayon, feeling mo ngayon, di ba? So, it's a lifetime commitment. At kapag nag-decide ka na pumasok dyan, dapat panghawakan mo yung decision na yun. Habang buhay yun. Amen? Ayan. Sabi po sa Malakay 2:14, has not 4:14. Sabi doon, it is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. The wife, ano po yan? Malakay 2:14. Yung the wife of your marriage covenant. So, ito po sa marriage po, dalawang bagay. Una, ang covenant po ng pakikipag-asawa dyan is it involves sexual faithfulness. Dapat, ginagawa mo lang yan sa partner mo, sa asawa mo. Pangalawa, it is a lifetime commitment. Amen. Ngayon ang tanong po, bakit kaya in-intend ng Lord ang marriage to become a permanent relationship? Kayo po ba na itanong nyo na yan? Bakit ang gusto ng Panginoon or ang ginawa ng Diyos is yung marriage to become a permanent relationship? Yan. Yan na po. Yan. Basahin natin yung Malakay 2:15. Sabi dyan, has not the Lord made them one in flesh and spirit? Yan ba yung 15? Ayan. In flesh and spirit, they are His. And why one? Because she was seeking godly offspring. So guard yourself in your spirit and do not break faith with the wife of your youth. Sabi po doon, because he was seeking godly offspring. Gusto ng Lord, permanent yung relationship. Kasi kapag ang relasyon ng mag-asawa is hindi maayos, doon po nagiging broken family, doon nagiging dysfunctional yung family. Kapag yung marriage hindi maayos, nagiging dysfunctional din yung family. And once yung family is dysfunctional, sa tingin niyo po ba makakapag-produce ng godly offspring? Hindi po, di ba? Example ko na lang po yung family ko. Yan. Kasi since bata hindi sinabi maliit. Since bata pa po kami ng kuya ko, yan, nag-abroad na yung papa ko. So, talagang malayo.
Matagal na siya nag-abroad. Ano lang siya, siguro uuwi siya after ilang mga years, tapos babalik. Ilang buwan lang siya mag-stay dito, babalik na naman. Ganun po lagi. So, sinasabi ko po, hindi ko sinisiraan yung family ko, pero gusto ko lang example yung sarili kong situation. Yan, para mas maintindihan natin at mas maging makatotohanan. So, ako, inaamin ko yung family ko dysfunctional ever since nung childhood days. Yan, kasi nga, hindi maayos yung communication. Alam ko din na may unfaithfulness sa kanilang dalawa. Kaya kami, hindi lumaki. Hindi, nagkaisip na tumanda, ayan na lang, tumanda na lang. Ayan, tumanda sa age but not in height. Ayan, tumanda ng nang hindi na nagagabayan talaga ng tama. Ayan, parang kanya-kanya yung buhay. Kaya siguro yung kuya ko din maaga nag-asawa, maaga nagkaanak, at bago siya nagkaanak, bago siya ikasal, may anak na siya. So, kasi ganun dysfunctional yung family. Kapag talaga yung family hindi maayos, hindi rin makapag-produce ng godly offspring. Yung sinasabi dyan ng Lord. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung marriage maayos, nang sa gayon manatili na maayos din yung relationship both ng husband at ganun din sa kanilang mga anak, buong family. And tandaan po natin, yung family, ang Diyos po ang may idea niya. It is God's idea, yung family. Kasi yung family reflection to ng kung sino ang Diyos. Di ba si God, He is Trinity in one God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. They are one in unity, one in power, co-equal. Ganun din dapat sa family. Although, halimbawa, marami kayo sa family, you must all be one in unity, in intimacy, commitment, communication. So, dapat nakikita sa family natin, amen, yung reflection ni God. At yun yung gusto niya sa bawat family. Amen? Kaya itong seventh commandment binigay ng Lord para mabantayan, to safeguard the unity of the family, to safeguard the security, the sanctity ng family. Kaya niya to ikinuman kasi ayaw niya na masira yung relationship, hindi lang ng husband and wife, bagkus ng buong pamilya niya, lalo na yung mga anak. Kasi aminin po natin sa hindi, ako na mismo nagsasabi, sino yung mas naapektuhan kapag hindi maayos yung marriage life ng father and mother? Di ba yung mga anak? Yan. Recently lang, bago bumalik ulit sa amin yung mama ko, every day and night, umiiyak ako sa Lord. Then, alam kong ganun yung situation. Pero, I kept on praying and answered prayer na until bumalik na yung mama ko sa amin. And, nagkaroon naman sila ng forgiveness ng papa ko. Hinihintay ko na lang yung pag-uwi ni papa. Sana nga ngayon para tuloy-tuloy na talaga yung reconciliation. Amen. Pero sinasabi ko po sa inyo, ang masigit na naaapektuhan pag hindi maayos yung relationship ng mag-asawa sa isang buong pamilya is yung mga anak. Gusto niyo po ba na magsasuffer yung mga anak? Amen? Hindi, di ba? Ako nag-amen. Sorry. Ayan. So, yung marriage po, bakit ito yung pasimula? Kasi it is necessary to have a family. Diba? Hindi ka makakapagsimula ng pamilya kung hindi kayo start sa marriage. Ganyan. So, that's why, sabi ko nga kanina, God prohibits adultery para ma-safeguard, mabantayan yung unity ng family. Amen? Kaya sa mga dito, sino po yung mga kasal na? Yan sila. Katulad ng payo kanina ni Pastor Ryan, mas i-work out niyo pa yung marriage. Kasi bakit po nagkakaroon ng adultery? Minsan, sa family ko na lang ulit, di ba? Sabi nga, nagkakaroon ng unfaithfulness kasi hindi nami-mix yung needs ng bawat isa, ng mag-partner. Hindi na nararamdaman yung love, yung affection, yung care. Kasi sabi nga, merong tinatawag na platonic love sa marriage. Alam niyo ba yung platonic love sa marriage? Pag first, ayun, bawa, yung kakasal pa lang nila, sweet-sweet talaga. Susubuan ko parang
Parang mga ewan. Di, joke. Di ba, ganun kasi, susubuan pa eh. Pero, yung mga siguro, 3 years, 4 years, 5 years, platonic lang, nagbabatuan na ng plato yung pag-asawa. Kasi ayaw nila tumawa sa jokes ko eh. Ayan. Diba? Pero sa langgana daw, naku, mas malala pala yun. Langgana. Ay, bomba na yun sa atin. Joke lang. Pero hindi dapat gano'n. Amen? Dapat, sabi nga po, sa mga librong pinabasa, may libong basa ng libro ni Pastor Ronald, dapat habang tumatagal yung marriage, mas nagiging sweet and sweeter and sweeter. Amen? Kung paano yung mga tatay ko dito, kung paano nyo sinuyo si mami, diba? Nung gusto nyo mapa-oo, dapat hindi na natapos na nung umoo na. Nililigawan pa rin. Amen? Baka mamaya magpaligaw sa iba yan pag di nyo naliligawan. Naku, matay tayo dyan. So, dapat namingit yung needs ng bawat isa, nandun nararamdaman yung pag-ibig sa bawat isa para hindi na tumingin sa iba. Amen? Amen. Ayaw niyo po may amen? May amen po kayo. Ayan, at yung mga, sige, taas kamay yung mga single. Yung mga gusto na mag-asawa. Chas, gusto na mag-asawa? Pastor Ryan daw, gusto na mag-asawa. May bas-bas na ba? Nakakabos ba? Sino dito yung mga single? Yan. Ay, hindi ako single. Ano daw? Double ako, double. Ano po? Dahil sinabi nga na sa marriage, ganun, dapat maayos yung relasyon. Hindi tayo dapat basta-basta pumapasok. May mga kabataan kasi ngayon or mga tao na, yun nga, nakindatan lang, yan. Kasal na agad. Grabe naman. Diba? Yung nag-usap lang sa, nag-chat lang. Kasal na agad. Diba? Huwag pong minamadali. Amen? Sabi mo, huwag minamadali. Dapat kasama si Lord sa pagpaplano. Hindi dapat pumapasok basta-basta. Kasi lifetime commitment yan. Amen? Lifetime commitment. Mamaya yan. Kasi nagbo-Viber po kami, niloloko kami ni Pastor. Mamaya yan eh. Nung nakita mo ang ganda-ganda ng babae, pinakasalan mo agad. Di mo alam, lalaki pala yun. Meron ganon! Meron ganon! Hindi ko alam saan ko nabasa, nakalimutan ko lang. Alam ko, pinakulong pa nga niya yata kasi basta merong ganon eh, na kala niya babae talaga yung pinakasalan niya, pero lalaki pala. Diba? So, mga mahilig sa magaganda, mabubuti, at ano dyan, ako, siguro din yung babae niya. Ayan. So, hindi dapat basta-basta pumapasok sa mga ganitong decisions dahil lifetime commitment yan. Amen? Dapat, kung magpapakasal ka, yung siguradong panghabang buhay. Ayan. Panghabang buhay. Amen? Sige po. So, bakit pumapasok yung 7th commandment, yung pinag-uutos ng Lord, adultery? Yun nga, kapag nagkaroon kasi ng unfaithfulness sa marriage ng dalawa, ng mag-partner. Amen? Pag kayong isa naging unfaithful, nakipag-sexual relationship with other person, yan. So, dapat ingatan po yung mga kasal na po dito, ingatan po yung marriage life. Pangalawa po yung divorce. Pag-usapan natin yung divorce. Sa Deuteronomy 24 verse 1. If a man marries a woman who becomes displeasing to him because he finds something indecent about her and he writes her a certificate of divorce, gives it to her and sends her from his house. Meron din Matthew 19. Matthew 19, 3-9. Basahin po natin. Some Pharisees came to him to test him. They asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Haven't you read?" He replied, "that at the beginning the Creator made them male and female, and said, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh." Next. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. So verse 7,
Why then, they ask, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. Yung tinutukoy kasi doon ng mga Pharisees, yung sa Deuteronomy na binasa natin kanina. Yan, I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, and marries another woman, commits adultery. Sa panahon po natin ngayon, merong two ways to legally end marriage, yung tinatawag na annulment and divorce. Dito sa Philippines, walang divorce, di ba po? May divorce po ba dito? O annulment? Pina-process pa. Alam ko wala pa eh. Parang inilalakad pa lang nila. Sige po, banggitin ko lang yung kaibahan. Yung annulment, a legal procedure which cancels a marriage as if it never existed. Hindi nangyari, hindi naganap. Void, opo, null and void. At dahil yun yung tawag doon yung definition ng annulment. As if it never existed because it's null and void. Sa divorce naman, dissolution of marriage. And then letting the persons to become single again. Yun po yung sa divorce. Ngayon, dito po sa command ng Lord na you shall not commit adultery. Bakit importanteng malaman din natin yung bagay na to regarding divorce? Kasi, pinoprohibit ng Lord yung unlawful divorce. Take note natin na unlawful divorce. Kasi kapag itong unlawful divorce is ginagawa, it makes the person or parang yung lalaki man o yung babae, parang tinutulak na to commit adultery. And kung titignan natin yung verse na yan, sabi dyan, kasi sila, tinatry nila na huliin si Jesus. Eh, bakit kinuman ni Moses, nabigyan mo pa ng certificate of divorce kung hindi naman dapat. Yan. Sabi ni Jesus sa kanila, hindi kumande yung sinabi, it was permitted. Dahil sa hardness of heart. Balik mo dun sa verse, Arnold. Yan, it is because of your hearts were hard. Dahil sa katigasan. But, it was not this way from the beginning. Kasi ang gusto niya talaga, one flesh relationship. Lifetime yung commitment. Amen. Remember, God instituted marriage, but He did not instituted yung divorce. At sabi nga sa Malakay 2, sige po, sa Malakay, sabi doon, Malakay 16, God hates divorce. Ayaw niya ng divorce. Pero, eto po, dahil malinaw sa atin, merong two lawful reasons for divorce. Amen? Dahil nga, kasi nung panahon na kinuman ni Moses yon na pinurmit yung magbigay ka ng certificate of divorce, bago pa man niya ibaba yun, nangyayari na. So, para hindi na mas lumala pa yung adultery that time, binabatong itong divorce nga. Para hindi lalong lumala yung adultery. And dahil nga yan sa katigasan daw ng puso ng mga tao. So, ngayon, kung hindi talaga maiiwasan na mag-divorce o maghiwala yung dalawang mag-partner, mayroong dalawang lawful reasons. Ito lang yung dapat na dahilan ng paghihiwalay. Ito lang yung dapat. Amen. Sabi, yung una, basahin muna po natin yung Mark 10:11 to 12. Yan, para mas makita na. Mark 10. Mark 10? Mark yun, Mark. Ipakita mo yun, Mark. Yan, sabi doon, hindi niya nalagay. Sige, ilalagay ko. Ay, babasahin ko na. Mark 10:11 to 12. Sige po, kung may Bible po kayo, sabayan po akong basahin. Ayan, sabi po dito, anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another man,
she commits adultery. Lagyan nyo na lang din mamaya. So, sige po. Sabi dito, meron lang dalawang reason, lawful reason for divorce. Number one, divorce for the reason of adultery. Kaya nga sinabi doon, except for the marital unfaithfulness. Kapag yung asawa mo, yung partner mo is caught in adultery, pwede mo siyang hiwalayan. Okay? Caught in adultery. Proven, napatunayan na nag-a-adultery. Okay? Marital unfaithfulness. So, kung hindi talaga maiiwasan, at hindi mo na talaga matagalan yung ginawa sa'yo nung partner mo, pwede mo itong gawin. That's lawful and biblical. Okay po? Pangalawa, divorce for the reason of desertion by an unbelieving spouse sa 1 Corinthians 7 to 12 to 15. Yan. Sabi lang, to the rest I say this, I, not the Lord, if any brother has a wife who is not a believer, and she is willing to live with him, he must not divorce her. And if a woman has a husband who is not a believer, and he is willing to live with her, she must not divorce him. Next, for the unbelieving husband has been sanctified through his wife, and the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is, they are holy. Verse 15, but if the unbeliever lives, let him do so. A believing man or woman is not bound, he or she is not bound in such circumstances. God has called us to live in peace. Kapag yung unbelieving partner mo, siya na yung nagdesisyon to leave you, humiwalay. So, pwede yung divorce na gawin. Okay po? So, ito lang yung dalawang lawful reasons for divorce. Pero kung sinasabi nyo lang, halimbawa, ng isang partner, ayoko na dito sa asawa kong to, mabaho ang putot, ang lakas ng hilig. Kung mga ganun lang yung reason, that's not valid reason. That's not biblical. Inaaway lang ako nito, hindi ako binibigyan ng pera. Kung ano-ano pang ibang reasons, hindi po yun valid. Hindi po yun lawful. Amen? Marami po kasi ngayon, lalo na sa mga showbiz personalities, no? Pag ayaw na, divorce. Kapag gusto na ng ibang uri ng tao, ibang partner naman, divorce. Parang napakadali sa kanila. Pero, biblically speaking, ito lang po yung allowed, ito lang po yung lawful reasons para sa paghihiwalay. Amen? And regarding po dun sa divorce for the reason of adultery, may mga ibang mga tao na kahit naging unfaithful sa kanila yung asawa nila, hindi sila nakipag-divorce because they're still hoping and praying na mas ma-reconcile o maayos pa yung relationship. Talagang ganun yung nila sa covenant. So, pwede naman po yun eh. Nasa tao po yun, dun sa partner na biktima ng adultery. Sabi nga po ni Mark Driscoll, meron siyang kinikwento na, syempre, kung ikaw, naging victim ka ng pag-adultery ng asawa mo, kaya kayo naghiwalay, kung kaya mo naman na talagang hindi naman pagiging martyr, kung kaya mo naman na gawin din yung paraan para maayos pa, i-cultivate or maayos pa, why not gawin na lang? Kaysa yung bubuo ka na naman ng another relationship with another person. Panibagong na naman yun. Panibagong setup. Kaya may iba na kahit naghiwalay sila, pero hindi pa naman talagang fully legally separated, na-reconcile pa. Diba po? Na-reconcile pa. Ayan. So, eto lang po, tandaan po natin, dalawa lang yung lawful reasons. Other than that, hindi po yan allowed ng Panginoon. Amen? Pero sinasabi po sa inyo, hindi na dapat, kung ikaw ay kasal
magpapakasal na or magpapakasal ka man, hindi dapat nakalagay sa option natin yung divorce. Amen? Kung hanggat kaya nyo po pag-usapan, ipaglaban yung sinumpaang pangako, at makakayanan pa naman na ma-restore, huwag po natin maging option yung divorce. Pero, sabi nga doon, kung hindi na talaga may iwasan, you can do it naman for lawful reasons. Amen? Naunawaan po. Ayan. Sige po. Next naman is about remarrying, yung pag-aasawang muli. Yan. Halimbawa na nag-divorce kayo nung partner mo, kailan lang po pwede yung remarrying? Yung mag-asawa kang ulit ng panibago. Yan. The Bible makes it clear na hindi porke meron ka ng paper or certificate of divorce is divorced ka na in His eyes. Legally, ha? It doesn't, lalo na kung unlawful yung reason mo for divorce. Hindi yun ganun basta-basta sa Diyos na nadi-dissolve yung inyong marriage ng inyong partner. So, sa Deuteronomy 24:1-4, basahin po natin. Sabi doon, if a man marries a woman who becomes displeasing to him because he finds something indecent about her, and he writes her a certificate of divorce, gives it to her, and sends her from his house, and if after she leaves his house, she becomes the wife of another man, and her second husband dislikes her and writes her a certificate of divorce, gives it to her, and sends her from his house, or if he dies, then her first husband who divorced her is not allowed to marry her again after she has been defiled. That would be detestable in the eyes of the Lord. Do not bring sin upon the land, the Lord your God. Ganito po yan. Halimbawa, nag-divorce kayo sa first marriage mo, naghiwalay po kayo. Tapos, nag-remarry ka. You entered a second marriage. Kung ang reason man ng second husband or second wife mo is hindi ka niya nagusto na maging asawa or namatay man siya, kahit ano dun sa dalawa yung reason, you are not allowed na bumalik dun sa first husband. Amen. Naintindihan po, you are not allowed to go back to your first husband or first wife to marry him or her again. Because that would be detestable or abomination in the eyes of the Lord. Hindi ka na dapat bumalik. Yan, hindi na dapat bumalik dun sa first. Naghiwalay na nga kayo eh. Di ba po? So, hindi na dapat. Ngayon, ito po, 2 reasons for remarrying in the Bible. Kung ano yung sinasabi lang ng Bible. Sino lang yung mga pwedeng mag-asawa ulit. Yan, para mas malinaw. Kasi, kapag hindi na naging malinaw sa atin, babagsak tayo dun sa 7th commandment eh. Mag-violate natin yung command ng Lord na you shall not commit adultery. First reason po is sa 1 Corinthians 7:39. 39 yun. Basta ang sinasabi po doon, after the death of a spouse. Kapag yung partner mo, yung asawa mo ay namatay na, so you are not bound na dun sa marriage covenant nyo. So you are free to remarry another person. Huwag lang yung yung adulterer na person. Kasi, syempre, magko-commit lang ng adultery yun. Amen? So, ayan po, legitimate yan, yung reason na yan for remarrying kapag yung asawa mo ay namatay na. Pero huwag niyo naman po sana ipag-pray, sana mamatay na yung asawa ko. Para makapag-asawa ko ulit. Pero, bahala kayo kung gusto niyo pong ipag-pray. Malay niyo sagutin kayo ng Lord, di ba? Para mas free na kayo. Joke lang po. Ayan. Pangalawa po, divorce for the reason of yung sexual immorality or yung marital unfaithfulness. Kapag yung partner mo, yun yung sinasabi sa Matthew 5:32, kapag yung partner mo caught in adultery, talagang nagkaroon ng marital unfaithfulness sa'yo, tapos naghiwalay kayo, ikaw yung victim,
yung victim lang, yung innocent party, yung victim lang, yung pwedeng mag-asawa ulit. Not the person who committed adultery. Hindi yung tao na dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Naiintindihan po? Ang gulo po nung kapag tao yung ano. Alam niyo po, sumakit talaga yung ulo namin dito eh. Tagal namin discussion hanggang kahapon. Kasi syempre po, ano ba alam namin dito? Diba? So, ayan po. Dalawang lawful reasons lang for remarrying is after the death of your spouse, and if yung partner mo is caught in adultery, ikaw na biktima, you can remarry. Amen. Pero, yung adulterer ay hindi pwedeng mag-remarry. Alam niyo po, nung kakaaral ko nito, naalala ko yung friend ko kasi meron po akong kaibigan, naging Christian na sila eh. Actually, kinasal sila sa Christian wedding at ako po yung Bible bearer. Kaya lang nakakalungkot kasi wala pa yatang 1 year yung kasal nila. Naging unfaithful yung guy. Eh, yun pa nga yung Christian talaga na nagdala sa kanya sa Christian faith kasi talagang iba yung religion talaga ng friend ko, yung babae yung friend ko. Kaya nagtatanong sila sa akin nung nagkita-kita kami, ano dapat niyang gawin? Eh, hindi pa ako masyadong syempre oriented dito sa issue na to. Kaya sabi ko nung nalaman ko to, babalikan ko siya at sasabihin ko sa kanya kung ano dapat gawin. Kasi yung husband niya is naging unfaithful sa kanya. So, nagkaroon ng anak sa ibang babae. Tapos, syempre, may mga babae, may pagka-martyr, di ba? Patawarin, nagbibigyan. O, huwag naman ngingiti yung mga lalaki. Hindi porke ganun yung mga babae, ganda na lang ngiti nyo, ha? Yan. So, ayun na, kaya lang nalaman niya na nabuntis na naman yung second, third party. Yan, yung kabetching, yan. Bila sisi, yan, yung babae. So, syempre, sobrang sakit na sa kanya. Kumbaga sa pagpatay, double murder yung ginawa sa puso niya. Siya hoping siya na maayos eh. Pinagbigyan niya na eh. Kaya lang, ganun, nalaman niya na ganun ulit yung ginawa. Kung kayo po yung babae. Hirap po, ano? Hirap po. Kaya nga sabi din ng mga friend ko na hindi Christian, huwag ka naman paka-ano dyan, huwag ka naman paka-martyr dyan, ganyan na nga ginawa sa'yo. Siyempre ako, dahil ang stand ng Bible is, lifetime commitment. Ang ko is, ipag-pray pa din, magpa-counseling, ang gagawin yung lalaki, kasi Christian family din naman yung lalaki, malay mo maayos pa ganyan. So, dito, nalaman ko na kapag pala caught in adultery, okay, pwede silang mag-divorce, pwede siyang mag-remarry, pero kailangan legal na yung kanilang pag-iiwalay. Yan. Alam ko na ngayon. At pwede kong sabihin sa kanya, kailangan legal yung pag-iiwalay. Kasi, ang nakakalungkot, dahil sa ginawa ng lalaki, pwedeng yung babae kasi, or vice versa, din siya, tawag doon, mag-commit din siya ng adultery sa ibang tao dahil sa nangyari, di ba po? So, yun yung mahirap doon eh. Kaya nga yung sabi din sa verse, kapag ka ikaw, nakot ka in adultery, tapos dinivorce mo yung asawa mo, parang sinusuyo mo siya na, tinutulak mo siya na mag-commit din ng adultery with other person. Kasi syempre, maghahanap yan ng love, ng affection sa ibang tao kasi hiniwalay mo nga, di ba po? So, yun. Naiintindihan po yung dalawang reasons for remarrying. Yung dalawang valid lang. Kasi yung iba, ang dami po nagbasa sa Google. Grabe po yung talagang na adultery ngayon. Kasi yung isa, in just 48 hours, dalawang babae yung pinakasalan niya. Yung some years ago naman, sa Yugoslavia, 50 wives. 50. 50. Saan ka pa? Yun daw yung may most number. Kaya mo yun, Lex? 50. Grabe. At ito, alam niyo kung paano nangyari na na naging 50 yung kanyang pinakasalan? Lagi na daw sinasabi
sinasabi dun sa babae na, I'm a shy, timid guy. Kaya gusto ko sekreto yung kasal natin. No? Mga the moves, mga ng mga lalaki, no? Lagi yung pong sinasabi. Ngayon, nag-confide itong isang babae pinakasalan dun sa pinsan niya. Nung sinabi niya na ganun yung reason ng lalaki, parang nagkaroon siya ng doubt. Kasi sa kanya din, may nagsabi na, I'm a shy, timid guy, kaya gusto ko sekreto. Yung pala isang lalaki lang yun. Yung pinakasalan nila. At hindi lang yun, umabot ng 50. At lahat daw yun sinusuportahan kasi businessman yung lalaki. Grabe yung yaman siguro na. Gusto niyo po? Huwag na. Pero, nakakulong siya at ang sabi niya, I would rather remain here in prison kaysa harapin ko yung 50 na babae. Gagawa-gawa ng kalokohan tapos natatakot din ako. So, huwag niyo pong gagayahin yun. Mas maganda sino po yung kasama niya yung asawa niya dito. Pwede mong eye to eye. Ikaw lang forever. Yan. Pero po, lifetime commitment eh. Sige na po, sila Ate Gemma. Sila Tita Penny, di ba? Mas magugulo yung buhay natin kapag ganyan eh, di ba po? Ayan, so malinaw po sa atin yun, yung sa first, literal meaning. And then, just an illustration. Alam niyo po ang adultery, it's like dynamite fishing. Sino po nakakalam ng dynamite fishing? Yan. So, yung dynamite fishing, sinisira niya yung yung coral reefs, di ba? Kala natin yung coral reefs, design lang sa ocean floor. Kala mo, palamuti lang siya doon. Pero hindi, yung coral reefs, nagsisilbi siyang shelter for many fishes, yan. Maganda yung function niya is habitat, shelter siya. Necessary, yung coral reefs yan, importante para mas dumami yung mga isda. So, kapag syempre, gumamit ka ng dynamite sa pangingisda, pag nasira yung coral reefs, ano pong mangyayari sa mga isda? Mawawala ng tirahan. Mawawala ng tirahan, hindi rin makakapag-reproduce, kukonti yung mga isda. Nasira kasi yung shelter eh. Yung support, necessary support for the fish to thrive para magtuloy-tuloy yung pagdami. And adultery is like that. Sinisira niya yung family. Hindi lang basta marriage ng mag-asawa, kundi yung buong family. Amen. Sinisira niya yung family which is necessary support, kailangang suporta para mag-thrive, hindi lang yung family, hindi lang yung community, kundi yung buong society natin. Isipin niyo po kapag may crisis na ang lahat ng family, which is the basic unit, magiging extinct na yung mga tao. Diba? Yung humanity. Hindi magta-thrive yung society natin. Isipin niyo kung bawat family sa buong mundo sira, wasak yung family. Hindi rin magiging maganda yung takbo ng buong mundo. Amen? Kaya pinagbabawal ng Lord yung adultery. You shall not commit adultery. Amen? Para maingatan yung ating family. And ang nakakalungkot pa nowadays, lalo na sa generation natin ngayon, talamak po talaga to. May nabasa pa ako. Meron pong nagsulat ng libro about affairs. Yung mga extramarital affairs. And may mga payo pa doon. Ang title, huwag niyo pong hanapin baka basahin niyo. Sabi doon, how to manage every aspect of your extramarital relationships with passion, discretion, and dignity. May passion, discretion, and dignity pa. Mali na nga yung ginagawa. Grabe na po talaga yung mundo natin ngayon. Kahit ano pong sabihin nila doon, paano nila maitatago at hindi makukot yung ginagawa nila, they are already caught by God sa ginagawa nila mga extramarital relationships. Amen? At hindi po yan nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, kung paano siyang nagiging faithful sa atin, maging faithful din tayo sa asawa at sa family po natin. Amen? Sabihin niyo nga po, maging faithful. Amen? Maging faithful. Yan. So yun po. Pangalawa,
Malinaw po ba yung sa literal meaning? And marriage, napaka-importante na pakaingatan po yan. Pangalawa, spiritual meaning. Sa Matthew 5:27 to 28. Sige po, sabay-sabay natin basahin. Sabi dyan, "You have heard that it was said, 'Do not commit adultery,' but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart." Ayan, kasi alam po natin yung mga Pharisees, ano sila more on external, forms without substance. Ang paniniwala nila at pananaw nila, as long as they are not caught in the physical act of adultery, they are not guilty of the law. Ayan. Pero, etong si Jesus, syempre, Diyos siya. Nung dumating yung New Testament, mas in-expound niya pa at dinigin at sinasabi sa mga Pharisees na yon yung pinakaugat kung bakit merong adultery. And that is yung last. Amen? Sabi dyan, kapag ikaw, tumingin ka pa lang ng merong tawag doon, mahalay na pag-iisip o pagnanasa, hindi lang sa babae, magiging babae sa lalaki, you already commit adultery in your heart. Yan. So, dito po, kasi katulad nung sa 6th commandment, saan nagsisimula yung murder? Di ba? Inside their heart, may mga galit, may puot. Ganun din, saan nagsisimula yung adultery? It's in the heart. Heart adultery before hand adultery. So, huwag nating sabihin na, ay, hindi ako guilty dyan sa 7th commandment. Dahil hindi naman ako nag-physical act ng ganitong sin. Sa puso mo pa lang, sa isip mo pa lang, kapag meron tayong lustful thoughts sa ibang tao, just for your appetite to be satisfied, tumitingin ka sa babae or sa lalaki, hanggang sa masatisfy yung appetite mo for that, yan po ay kasalanan din and adultery din sa harapan ng Panginoon. Amen. Adultery refers not only to extramarital affairs or relationship or sex, but also premarital, before and outside marriage. Sexual immorality, homosexuality, yan po ay sakop din dito sa ipinagbabawal ng Lord. Kasi sabi nga, ang sexual relationship, it is reserved. Sabihin nyo nga po, reserved. Reserved for marriage only. Ginagawa lang dapat sa marriage, inside marriage covenant. Amen. Ginagawa lang yan in the context of marriage. So, premarital and outside marriage na sexual relationship, that is also implied here sa 7th commandment. Ayan. Ang tawag po dun sa mga sexual relationship outside marriage, fornication. And that God forbids yung fornication. And even yung, sabi nga dun sa verse, even yung lustful thoughts pa lang, sa mind pa lang, sa heart pa lang, kahit sabihin mo hindi mo siya ginagawa physically, pero sa puso mo, grabe yung ginagawa mo sa ibang tao, sa isip mo, pumubaran mo na yung tao, di ba? That is lustful thoughts. And pino-forbidden niya ng Lord. Sabi nga, our Lord goes back beyond the sinful act of adultery to the motives that cause this act. Binabalikan niya, ano ba yung motibo? Bakit ba kasi nagkakaroon ng physical adultery? Kasi nasa puso nga ng tao. Amen? Yung mga motibo na nandiyan sa puso ng tao. Kaya, dapat dito pa lang, sa puso natin, di sa mind pa lang, kapag may naiisip na ganyan, resist ka agad. Meron po ang favorite na book na niregalo sa akin about sa mga ganito. Ang kasalanan talaga nagsastart sa isip. Yan. Sa isip pa lang nagsastart yan. Battleground yan yung mind na yan. So kapag pumasok dyan, yung iniisip mong mali kasalanan, tapos mineditate mo, finantasize mo, hanggang sa hindi mo na ma-contain sa isip mo, nagagawa outwardly. Kaya dapat, at the very beginning, sabi nga, shut the door. Halimbawa, kumakatok
pagpapasok ng Satanas dyan sa buhay mo, nilalagay niya sa isip mo itong kasalanan na to, itong lustful thoughts na to. Huwag mo nang buksan pa, ang tawag doon yung kawak. Konting bukas lang ng pinto, tapos sisilipin mo pa. Kung alam mo na siya yung nandyan, at mali ang iniisip natin na yan, better shut the door at the very beginning. Shut the door of your heart at the very beginning. Huwag na tayong makipaglaro. Amen? Dahil hindi mo masabi, sabi nga ni Pastor, di ba, maliit lang na loophole yung bigay mo sa kanya, pwede kanyang sakupin. Kaya at the very beginning pa lang. Yan. So, ang pinoprohibit dito, yung tumitingin ka sa lalaki or sa babae for the purpose of lusting over her. Yung, may kahalayan lang. Hindi naman kung masamang tumingin. Tingnan mo nga pa yung katawin mo. May mga ganda. Ganda mo. Ganda mo. Pero kung yung intention mo is to lust over her or him, yun po yung mali sa harapan ng Panginoon. And remember, God knows our every thought. Amen? Bago pa nga natin isipin, gawin o sabihin, alam na niya. Psalm 139, amen. Sabi sa Hebrews, nothing is hidden before the eyes of God. Everything is laid bare, hayag na hayag sa harapan ng Panginoon. Kaya wala po tayong may tatago. He knows everything. Alam niya din kung yung motibo mo sa pagtingin dyan sa tao na yan, tama o hindi. Kaya we can never hide. Amen? So, meron pong sinabi si Billy Graham. Ayan. Alam niyo na ito eh. Kapag first look of appreciation daw yun. First look, may nakitang magandang babae. Oh. May makitang gwapong lalaki. First look of appreciation. Second look daw, baka tinignan mo na. Tinignan mo ulit. Attraction pala, hindi daw simple yun. Kasi hindi naman po masama na ma-attract ang tao. Sino dito yung hindi nagkakagusto? Abnormal yun, di ba? It is, kumbaga, natural for any person na ma-attract. Pero kapag third look, yung iba eh. Ha? Third look goes back with fourth look. Iba na yun. Yung iba, lumulusot. Isang tingin lang naman eh, pero wala nang alisan. Ano daw? Ayan po. Hindi masama na magkaroon ka ng attraction sa ibang tao, pero tandaan natin, motive lagi. Laging chinecheck ng Lord yung motibo mo. Amen? Yung motibo ng puso mo sa lahat ng ginagawa mo. Real adultery can be committed in the mind. So kung ganito po, sinasabi dyan na ang root cause ng physical act of adultery is yung adultery in the heart. Therefore, dito, sa command na to ng Lord, pino-forbid niya rin yung immodesty. Immodesty. Yan. Sa 1 Timothy 2:9, dress and behavior po yung tinutukoy dito. I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes. So, sa mga, hindi lang naman sa mga babae, kundi sa mga lalaki din po. Sabi, don't dress in a way that could cause someone to stumble with impure thoughts. Yan. Tulad din yung sabi kanina ni Pastor, kahit ako na-observe ko po sa mga babae, bawa sa jeep, short shorts yung mga suot. Short shorts, tapos, hanging. Mga kinapos sa tela ng mga damit. Kinapos sa tela yung mga suot. Tapos, uupo, syempre, hilahin, ganyan. Ultra micro mini skirt ang suot, di ba? Parang band-aid na lang. Ganyan na lang yung mga suot ngayon. Tapos, yung may tumitingin sa kanilang lalaki o kaya si Sipol, nagagalit. Di ba po? Pero nagsusuot ng gano'n. So, dito, sabi nga ni Mr. Ryan kanina, tulungan natin yung mga lalaki maging lalaki, magpakalalaki. Diba? Huwag tayong wag natin silang hayaan na ma-stumble with impure thoughts dahil lang sa mga pananamit. Hindi lang sa pananamit, kundi sa behavior. Don't flirt, sabi po, don't flirt with married man or woman.
Ito po may sabihin po ako sa inyo, nabasa ko lang. Ang adultery, it can start emotional affair. Wala ka nang ginagawa na physical act of adultery, but it can start with emotional affair. Halimbawa po, pero huwag niyo nang pagdudahan yung asawa niyo po promise. Ako mamaya awayin niyo yung asawa niyo, ikaw may ginagawang ganyan. So, halimbawa si Mr. ay nagtatrabaho sa office, syempre may mga co-worker na babae. Meron po kasing instance, yung yung lalaki, nag-schedule siya mag-grocery. Itong araw na to, itong oras na to, sa lugar na to. Tapos yung kanyang office mate na babae, nag-schedule din. Siya lang, yung lalaki lang nag-grocery, hindi kasama yung asawa. Tapos yung babae din ganon, siya lang, hindi kasama yung asawa. Nag-schedule siya ng grocery niya, mag-grocery siya, same day, same time, same place, nung lalaki naka-office niya. Tapos dun sila nagkikita, sabay sila nag-grocery, nagtutulak ng push cart. Ako, yung mga asawa dito nag-iisip na. Kaya dapat sasamahan yung mag-grocery ng asawa niyo. Diba? Para sure. Pero it can also start with emotional affair. Mga reaction. And, kaya pakaingatan po natin. Kahit hindi physical act yung ginagawa mo, pero sa heart mo, pwede mo makommit yung adultery. At syempre, what will come next, di ba? Ano yung susunod na pwede mangyari? Pag di na makontain yung nandyan sa loob, will be manifested outside. Kaya, dito pa lang, i-deal na agad. Amen? Amen. Kaya yung mga Pharisees, tablado sila. Di ba? More on externalism yung ginagawa nila, puro forms walang substance. Pero sinabi ng Lord sa kanila, ito yung ugat bakit nag-adultery yung mga tao sa puso. Yung last thoughts. Ayan, kaya maging maingat po. Ngayon, sabi po sa verses 29 ng Matthew chapter 5. Ayan, Matthew 5, 29 to 30. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. Dukutin, at itapon daw. Doon kaya natin ngayon. Lahat siguro ng tao, wala nang mata na. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Napakita lang dito ng Lord how serious na kahit yung tingin lang na yan, mas matinding pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Kaya dito sa 7th commandment, isa pa sa pinoprohibit ng Lord, yung mga pornographic materials, yung pagtingin doon. Sabi niya, mata lang naman, titingnan ko lang naman. Doon nga nagsisimula, di ba? O yung nakita mo, pinaprocess ng mind mo, hanggang sa malagay na sa puso mo. Pag hindi mo na makontain, yung fantasies na ginagawa mo sa sarili mo, will be acted out. So, dito pala, kaya nga sabi dyan, mata pala, sacrifice mo na, huwag mo nang tingnan. Kung ayaw mo na mas lumala pa yung ginagawa mo, adultery, sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya huwag natin sabihin na okay lang to, wala naman nakakakita sa akin, saka tinitingnan ko lang noon, wala naman ginagawa. Diba? Doon, yun yung pinagsisimulan kasi. Kaya pinoprohibit din ng Panginoon. Amen? Yan. So that's number 2, yung spiritual meaning. Pangatlo, ito na po yung last, spiritual adultery. Pwede natin sabihin, ay, lusot ako sa number 1. Di pa ako kasal. Diba? Pero tandaan natin, any sexual relationship outside of marriage is also adultery in God's eyes and pinoprohibit yan. Sabihin mo na, ay, hindi naman ako naglalast sa ibang tao kahit sa puso't isip ko. Sure ka? Sure ka ba dyan? Hindi ba natin nagawa yan? O sabihin natin, hindi ka guilty sa dalawa. Tingnan natin dito sa spiritual adultery. Yan. Sa James 4:4, sabi po dyan, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God?
Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Sino dito yung talagang sinasabi na tinanggap ang Panginoon at siya ay totoong Kristiyano? Amen. Konti lang. Tinanggap natin ang Panginoon, di ba? Nakipag-isa tayo sa Diyos. Kanina tayo belong. Kanina tayo belong? Kay God. Kay God. Amen. At alam po natin na si God, siya yung bridegroom, we are His bride. The church, all of us. Sa Kanya tayo nakipag-isa. Ngayon, sinasabi dito, you adulterous people, kapag tayo na nakipag-isa kay Kristo, ay nakikipagkaibigan sa mundo, ibig sabihin, kung ano yung mga philosophies, kung ano yung mga takbo, patterns of the world, kung ano yung mga lies na meron, kasi sinungalingan na meron sa mundong to, yun pa rin yung sinusunod natin. We are doing spiritual adultery sa Panginoon. Kasi sa Kanya na tayo nakipag-isa eh. Tapos, eto pa rin yung ginagawa natin, yung mga bagay sa mundo. That is spiritual adultery. It means that you are in love with the world, and lahat ng mga bagay, o yung mga bagay sa mundong to, yun pa rin yung parang niyayakap mo, ine-embrace mo, ginagawa mo. So, we commit spiritual adultery sa Panginoon. Ang sabi ng Lord sa Romans 12:2, bilang mga Kristiyano nakipag-isa kay Kristo, sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world. This world. Ano ba yung world? Sa 2 Peter chapter 3, di ko na po pinalagay dyan. Siguro assignment nyo po para mabasa nyo personally. May tatlong world na sinasabi. Una, yung world yung sa time ni Noah, yung na-destroy. It's yung first world. Wala na yun. Pangalawa, itong present age natin. Ngayon. Pangatlo, yung darating na new heavens and new earth. So, nandito tayo sa present world natin. Amen? At alam natin, sino yung naghahari sa mundong to? The principalities of the air. Sino yung kanino under? Kay Satan. So, dahil siya yung nagpapalakad, puro kasalanan, kasamaan, kasinungalingan, deceptions yung meron dito. Ngayon, yun yung yayakapin natin, yun yung mamahalin natin. Sinasabi natin, we proclaim we are Christian, tapos yung mga philosophies, yung mga principles ng world, yung niyayakapin na ginagawa mo sa buhay mo. Tama ba yun sa harapan ng Panginoon? That is committing spiritual adultery. Amen. At ito, tandaan natin, itong mundong pinagagalawan natin, this is under Satan's authority. Kaya, pakaingat po tayo. Huwag lang tayong basta sabihin natin, we are Christians, pero hindi naman nakikita talaga sa buhay natin. Ang nakikita pa rin sa atin is yung magiging carnal, magiging worldly. Amen. Na mas nangingibabaw pa sa atin yung mga prinsipyo ng makamundo kaysa sa prinsipyo ng Diyos. Amen. Pakaingatan po natin yan. Sabi nga, Satan doesn't care if you profess that you are a Christian kung di niya naman nakikita talaga sa buhay mo. Amen. And we are in this world, pero we must not be of the world. We are in this world, but not of the world. Nandito pa tayo. Siyempre, buhay pa tayo, kaya nandito tayo sa mundo. Pero, we must not be of the world. Hindi tayo dapat na nagpapatianod sa takbo ng mundong to. Amen? Tandaan po natin yung Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya nga dapat, lagi natin binabasa yung salita ng Diyos. Dito dapat tayo mag-conform sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa salita. Ito dapat yung ipamuhay natin. Yung mga prinsipyo ng Diyos sa Biblia, yung mga katuruan niya, yung katotohanan niya, yun dapat yung isinasa pamuhay natin. At hindi na to. Because that is spiritual adultery sa harapan ng Panginoon. Amen. And kung ganun tayo, we are also guilty of committing this sin, violating this seventh commandment ng Panginoon. Ngayon po, pwede i-request ko na close your eyes. Pero huwag po kayo matulog. Ayan.
May mga tanong lang po ako, dito na po akong magko-conclude. And serious questions, sagutin niyo po sa isip at sa puso niyo. Sige po, just close your eyes, but do not sleep. Ito po mga tanong po, sagutin niyo po sa isip niyo. Number 1, sa mga may asawa na po, naging unfaithful ka na ba sa asawa mo? You just answer in your mind. Pangalawa, nanghimasok ka ba sa relasyon ng ibang mag-asawa? Pangatlo, sa lahat, even sa mga kabataan, naging sexually active ka na ba outside marriage? Pang-apat, nag-entertain ka ba ng lustful thoughts, tumitingin sa pornographic things? And then number 5, nakipaghiwalay ka sa asawa mo without just or without lawful cause? Yan. Tayo po yung nakakaalam ng sagot natin dito. Kung meron dyan, may sagot tayo na yes, then we are all guilty of this sin of adultery sa harap ng Panginoon. Pero hindi naman po doon nagtatapos yung kwento. Amen? The point here, dito sa mga tinanong ko po sa atin, is for us to recognize and realize again, admit to ourselves that we are all sinners. And we have been guilty of this sin, of violating this commandment. Dahil, sabi nga ni Joseph sa Genesis 30:9, itong adultery, sige po, you can open your eyes na. Sabi doon sa dulo, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Sorry, baka nakatulog na yung iba. How then could I do such a great or wicked thing and sin against God? Alam natin yung story dito, di ba? Siniseduce siya nung asawa ni Potiphar. Pero ang sabi niya, paano mo magagawa yung ganyan kalaking kasalanan against the Lord? Adultery, committing adultery in all of its forms, implications, is a sin against God. At alam naman natin, every sin has a consequence. Amen? Lahat ng kasalanan may consequence. Sa 1 Corinthians 6:18-20, alam natin kung saan pwedeng mapunta yung mga taong nagko-commit ng adultery nang hindi nagre-repent sa harap ng Lord. Even hanggang sa dulo ng kanilang iniwan. Alam natin yung pinaka-end point. This hell. Amen? Pero buhay pa tayo. Amen? And God is giving us this opportunity, this chance, na habang nandito tayo, ngayon na narinig natin yung truth, sabi doon, now that you have heard, today you have heard His voice, this is the day of salvation. Amen? This is the day to repent. This is the day to confess, to admit, humingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan nating nagawa. Specifically, itong sin of adultery. Amen? Sabi po sa John 3:17, God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Amen? Kaya nga pa rin si Jesus, to save us from our sins, to forgive us from our sins. If only we will repent and do what pleases Him. Amen? Repent and do what pleases Him. Hindi lang yung magsisisi tayo ngayon, ganito, sinasabi na admit mo nga ngayon, pero wala naman tayong gagawin na action para ayusin yung mga pagkakamali na to. Repentance means turning away from your sin and obeying what the Lord is commanding us to do. Doing what pleases Him. Amen? Hindi lang basta tumalikod. Sa pagtalikod mo sa kasalanan, susundan mo naman kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Lord. Amen po. And to end, basahin ay panoorin po natin yung video. Early the next morning, he went back to the temple. All the people gathered round him, and he sat down and began to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman who had been caught committing adultery, and they made her stand before them all. Teacher!
This woman was caught in the very act of committing adultery. In our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. Now, what do you say? They said this to trap Jesus so that they could accuse him. But he bent over and wrote on the ground with his finger. As they stood there asking him questions, he straightened up. Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her. Then he bent over again and wrote on the ground. When they heard this, they all left, one by one, the older ones first. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Where are they? Is there no one left to condemn you? No one, sir. Well then, I do not condemn you either. Go. But do not sin again.